Sa mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, magandang araw sa inyong lahat. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating espesyal na pag-uusap na ito. Ngayon, tayo'y magsasama-sama sa isang mahalagang tema na tiyak na makakatulong sa ating paglalakbay sa buhay espiritual. Ang ating paksa ngayon ay, Anak, nais kitang pagpalain, ngunit wala kang panahon para sa akin. Alam natin na sa mundong ito, ang takbo ng buhay ay tila napakabilis. Minsan, tila ba tayo ay nalulunod sa mga gawain at responsibilidad, mga trabaho, pamilya at mga pangarap na ating nais makamit. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isa tayong dapat na tandaan, ang pakikipag-ugnayan natin sa ating may kapal. Sa ating pagtalakay, nais kong hikayatin kayong magbigay ng oras kahit na sa simpleng pag-iisip sa ating relasyon sa Diyos. Bakit nga ba mahalaga ang pagkakaroon ng oras para sa Kanya? Sapagkat sa ating buhay, ang tunay na kasiyahan at kapayapaan ay nagmumula sa pagkakaroon ng malalim na koneksyon sa Kanya. Ang ating mga pagdarasal, pagkilala sa Kanya at pag-aaral ng Kanyang mga salita ay mga hakbang patungo sa mas matibay na ugnayan. Nais kong ipaalala na ang Diyos ay hindi nalulumbay o nagagalit dahil sa ating mga abala. Sa halip, Siya'y nagmamasid at nag-aantay sa atin na tayo'y bumalik sa Kanya. Isipin mo, gaano kalalim ang Kanyang pag-ibig sa atin na kahit sa ating mga busy na araw, nais niya pa ring makapag-usap tayo sa Kanya. Tayo'y Kanyang mga anak at ang Kanyang pagnanais ay tayo'y pagpalain at gabayan sa ating mga desisyon. Bilang mga tao, natural sa atin ang magkaroon ng mga alalahanin at pangarap, ngunit huwag nating kalimutan na ang Diyos ay may mga plano para sa atin na higit pa sa ating mga inaasahan. Ang Kanyang mga biyaya ay umaabot sa ating mga buhay at ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya ay susi upang ating matamo ang mga ito. Kung may mga pagkakataon na tayo'y nahihirapan, huwag tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Siya ang ating kanlungan at lakas. Sa ating pag-uusap na ito, hinihikayat ko kayong magkomento sa ibaba. Ano ang mga paraan na nagagawa ninyo upang makapaglaan ng oras para sa Diyos sa kabila ng inyong mga abala? Anong mga gawain ang maaari ninyong baguhin upang mas mapalalim ang inyong relasyon sa Kanya? Ang inyong mga karanasan at pananaw ay mahalaga at maaaring makatulong ito sa iba na nag-iisip din kung paano nila maipaprioritize ang Diyos sa kanilang buhay. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel upang hindi ninyo ma-miss ang mga susunod na usapan at mensahe na tiyak na magbibigay inspirasyon sa inyong mga puso. Sa bawat video, layunin natin na sama-samang lumago sa ating pananampalataya at pag-unawa sa mga aral ng Diyos. Tayo'y magpatuloy sa ating paglalakbay na may pag-asa at pananampalataya. Ang ating pag-uusap ngayon ay pagkakataon upang tayo'y magmuni-muni. Paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa Diyos? Sa simpleng paglaan ng oras sa Kanya, tayo'y hindi lamang nagiging mas malapit sa Kanya, kundi nagiging mas mabuting tao rin para sa ating kapwa. Isipin ng Diyos na nagtatanong sa atin, bakit hindi mo ako pinapansin? Nandito ako, handang magbigay ng suporta at lakas. Minsan, ang simpleng pagupo at pagdarasal ay maaaring maging simula ng isang makabuluhang pagbabago sa ating buhay. Sa susunod na mga minuto, sama-sama tayong mag-aaral at magmuni-muni sa mga paraan upang muling i-prioritize ang ating espiritual na buhay. Manatili tayong magkasama sa paglalakbay na ito at huwag kalimutang ibahagi ang inyong mga saloobin. Nais kong marinig ang inyong mga kwento at mga tanong sapagkat sa ating pagtutulungan, mas marami tayong matutunan at mas lalo tayong lalago bilang mga anak ng Diyos. Tayo'y magpatuloy, magdasal at magmuni-muni. Ang ating Diyos ay palaging nandiyan, naghihintay na tayo'y lumapit sa Kanya.
Ang talatang Mateo 33 ang nagtuturo sa atin na dapat nating hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. Sa mundong puno ng mga abala at responsibilidad, madalas nating nalilimutan ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay, ang ating relasyon sa Diyos. Ang ating Panginoon at tagapagligtas ay nagnanais na tayo ay magtagumpay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ngunit may kondisyon ito, kailangan nating unahin siya. Kapag sinasabi ng Diyos, Filho, eu quero te abençoar, mas você não tem tempo para mim. Ito ay isang paanyaya upang muling suriin ang ating mga prioridad. Ang mga material na bagay at mga pang-araw-araw na gawain ay hindi masama. Ngunit kung ang mga ito ang nagiging pangunahing pokus ng ating buhay, tayo ay nagiging bulag sa mga biyayang inihahanda ng Diyos para sa atin. Ang pagkakaroon ng oras para sa Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagsisimba o pagdarasal. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang ugnayan na puno ng pagmamahal, tiwala at pagkakaunawaan. Isipin natin ang mga pagkakataon na tayo ay abala sa ating mga trabaho, pamilya at mga responsibilidad. Sa paglipas ng panahon, ang ating mga araw ay puno ng mga gawain at tila wala ng puwang para sa Diyos. Subalit, mahalaga na maunawaan natin na ang ating mga abala ay hindi dapat maging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Sa katunayan, sa ating pagpili na ilaan ng oras para sa Kanya, dito natin natutuklasan ang tunay na kahulugan ng kapayapaan at kasaganaan. Ang pagkakaroon ng tamang prioridad ay hindi lamang nagdudulot ng mga benepisyo sa ating espiritual na buhay, kundi pati na rin sa ating kalusugan, emosyonal na estado at relasyon sa ibang tao. Ipinapakita ng mga taong naglalaan ng oras para sa Diyos ang tunay na kasiyahan at kapayapaan na hindi matutumbasan ng anumang material na bagay. Kapag tayo ay naglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa Diyos, nagiging mas malinaw ang ating mga layunin at mga desisyon. Ang ating mga takot at pangamba ay nagiging mas manageable at ang ating pananampalataya ay lumalago. Madalas, ang mga pagsubok at suliranin sa buhay ay nagiging daan upang tayo ay lumapit sa Kanya. Ngunit, bakit kailangang dumaan sa mga pagsubok upang tayo ay maglaan ng oras para sa Diyos? Sa halip, bakit hindi tayo magdesisyon na ang ating araw ay magsimula at magtapos sa Kanya? Sa paggawa nito, nagiging mas handa tayo sa anumang hamon na darating at nagiging mas matatag sa ating pananampalataya. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay nariyan, palaging nagmamasid at nagmamahal sa atin kahit na tayo ay abala. Gayunpaman, ang Kanyang mga pagpapala ay hindi maabot kung hindi tayo handang lumingon at makinig sa Kanya. Ang pakikinig at pagpapahalaga sa Kanyang mga salita ay nagdadala sa atin ng kaalaman at karunungan na magagamit natin sa ating araw-araw na buhay. Minsan, ang mga sagot sa ating mga panalangin ay nakadepende sa ating kakayahang makinig. Kapag tayo ay naglaan ng oras para sa Kanya, doon natin matutuklasan ang mga sagot na ating hinahanap. Ang ating mga pangarap at layunin ay maaaring makamit sa tulong ng Diyos, ngunit sa ating pagsisikap na makipag-ugnayan sa Kanya, tayo rin ay lumalago bilang mga individual na may malalim na pananampalataya. Sa pagwawakas, ang Diyos ay nagnanais na tayo ay maging masagana at masaya. Ngunit ang lahat ng ito ay nagsisimula sa ating desisyon na ilaan ng oras para sa Kanya. Ang ating pagkakaroon ng oras para sa Diyos ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo. Sa bawat pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Kanya, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanyang mga biyaya. Kaya't huwag nating kalimutan ang Kanyang paanyaya. Filho, eu quero te abençoar, mas você não tem tempo para mim. Ipagdasal natin na
tayo ay magkaroon ng tamang pananaw sa ating oras at prioridad upang tunay na maranasan ang kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Ang tema ng Filo eu quero te abençoar, mas você não tem tempo para mim, ay tila napakahalaga sa ating espiritual na paglalakbay. Sa Salmos 46 din, tayo ay pinapaalalahanan na tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Sa mundong puno ng ingay, abala at mga alalahanin, madalas tayong naliligaw sa ating mga prioridad. Ang ating mga isip ay napupuno ng mga bagay na dapat gawin, mga responsibilidad at mga pangarap na tila hindi natatapos. Sa gitna ng lahat ng ito, ang ating koneksyon sa Diyos ay maaaring mapabayaan. Madalas, ang ating kakulangan ng oras para sa ating espiritual na buhay ay nagmumula sa ating pag-aakalang ang mga bagay na ito ay hindi kasing mahalaga ng ating mga pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa totoo lang, ang ating relasyon sa Diyos ang batayan ng lahat ng ating ginagawa. Ang pagkakaroon ng panahon para sa Kanya ay hindi lamang isang obligasyon, kundi isang pribilehiyo na nagdadala ng mga biyaya sa ating buhay. Kapag tayo ay tumitigil at naglalaan ng oras para sa Diyos, tayo ay nagbibigay ng pagkakataon sa ating sarili na marinig ang Kanyang tinig. Ang Kanyang mga mensahe ay madalas na hindi maririnig dahil sa ingay ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang pagninilay at katahimikan ay nagbibigay daan sa atin upang mas makilala ang Kanyang presensya at maunawaan ang Kanyang kalooban. Sa mga sandaling ito, ang ating mga puso ay nagiging bukas sa mga biyayang nais niyang ipagkaloob sa atin. Sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi lamang tayo tumatanggap ng mga sagot sa ating mga panalangin, kundi tayo rin ay hinuhubog. Ang ating kakayahang makinig ay isang mahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Kung tayo ay hindi makakapaglaan ng oras para sa Kanya, paano natin mapapahalagahan ang Kanyang mga mensahe? Ang Diyos ay nagnanais na tayo ay lumago sa ating espiritual na buhay, ngunit ito ay mangyayari lamang kung tayo ay handang lumayo sa ating mga abala at makipag-ugnayan sa Kanya. Ang pagiging abala ay hindi masama, subalit ang ating mga prioridad ay dapat na maayos na itakda. Sa ating paglalakbay, mahalagang tanungin ang ating mga sarili, ano ang tunay na mahalaga? Sa isang mundo na puno ng distractions, tayo ay iniiwasang mapagod at mawalan ng direksyon. Ang ating mga puwang para sa Diyos ay dapat na maging sentro ng ating mga gawain. Kapag tayo ay naglaan ng oras para sa Kanya, ang ating mga puso ay napupuno ng kapayapaan at saya na nagiging daan upang tayo ay makatagpo ng mga biyayang hindi natin inaasahan. Kaya sa mga pagkakataong tayo ay tila walang oras para sa Diyos, pag-isipan natin ang Kanyang mga salitang, "Tumahimik kayo." Ang panawagang ito ay hindi lamang nangangahulugan ng pisikal na katahimikan, kundi pati na rin ng isang panloob na katahimikan. Sa ating mga puso, kailangan nating itigil ang ating mga alalahanin at buksan ang ating mga isipan sa Kanyang mga mensahe. Sa mga sandaling tayo ay tahimik at nagmumuni-muni, ang Diyos ay nagbibigay ng mga sagot, gabay at mga pagpapala. Sa huli, ang ating kakayahang makilala ang Diyos ay nakasalalay sa ating desisyon na maglaan ng oras para sa Kanya. Sa bawat pagkakataon na tayo ay huminto at nagbigay pansin sa Kanya, tayo ay lumalapit sa mga biyayang Kanyang inihanda para sa atin. Ang ating espiritual na buhay ay dapat maging prioridad sapagkat dito nagmumula ang lahat ng bagay na tunay na mahalaga. Sa ating paglalakbay, naway hindi natin kalimutan ang Kanyang paanyaya na makasama siya sa ating mga araw. Sa ating pagninilay-nilay sa kwento ni Marta at Maria, makikita natin ang isang mahalagang aral tungkol sa kung paano natin dapat i-prioritize ang ating oras at atensyon.
Sa kabila ng mga gawain at responsibilidad na dala ng ating pang-araw-araw na buhay, mayroong isang mahalagang tinig na dapat nating pahalagahan, ang tinig ng Diyos. Sa Lucas 10:38-42, makikita natin ang pagkakaiba ng dalawang magkapatid. Si Marta ay abala sa mga gawaing bahay at mga responsibilidad, samantalang si Maria ay nakaupo sa paanan ni Jesus, nakikinig sa kanyang mga turo. Ang sitwasyong ito ay isang salamin ng ating sariling buhay. Sa mundo na puno ng mga obligasyon, maaaring mahirap ang paglaan ng oras para sa mga bagay na espiritual. Madalas, ang ating mga araw ay napupuno ng mga gawain, mga trabaho at mga responsibilidad na tila hindi natatapos. Sa gitna ng lahat ng ito, tayo ba ay naglalaan ng oras para sa ating relasyon sa Diyos? Ang tanong na ito ay mahalaga sapagkat ipinapakita nito ang ating mga tunay na prioridad. Minsan, sa ating pag-aalala sa mga bagay na panlabas, nakakalimutan nating pahalagahan ang ating espiritual na buhay. Si Marta, sa kanyang pagnanais na maging masigasig at maayos sa kanyang mga gawaing bahay, ay nalimutan ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang araw, ang makinig kay Jesus. Ang kanyang abala ay nagdulot sa kanya ng pagkapagod at pag-aalala na nagbigay daan sa kanyang mga saloobin na maging negatibo. Sa kabilang banda, si Maria ay nagpasya na unahin ang pakikinig at pag-intindi sa mga turo ni Jesus. Ipinapakita nito na ang ating espiritual na buhay ay dapat na maging pangunahing prioridad, higit sa lahat ng mga bagay na panlabas. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalaga ang pag-alam kung ano ang tunay na nagbibigay ng kahulugan at halaga sa ating pag-iral. Ang pakikinig sa Diyos at ang paglalaan ng oras para sa Kanya ay hindi lamang isang obligasyon kundi isang pagkakataon para sa tunay na pagpapala. Kung tayo ay patuloy na magpapaubaya sa ating oras sa mga bagay na hindi mahalaga, maaaring hindi natin maranasan ang mga biyayang inaalok ng ating Diyos. Ang ating relasyon sa Diyos ay nagdadala ng kapayapaan at kasiyahan na hindi kayang ibigay ng anumang material na bagay o tagumpay sa mundong ito. Sa momentong tayo ay naglalaan ng oras para sa Kanya, tayo ay nagiging bukas sa Kanyang mga biyaya at patnubay. Ang mga pag-aalala at pagkapagod na dala ng buhay ay nagiging magaan at ang ating puso ay napupuno ng kagalakan at kapayapaan. Ang kwento ni Marta at Maria ay nagbibigay diin na ang pagkakaroon ng tamang prioridad ay mahalaga sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Ang pagkilala sa mga bagay na tunay na mahalaga, ang ating relasyon sa Diyos at ang pakikinig sa Kanyang mga turo ay nagbibigay daan sa atin upang makilala ang Kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Tayo ay hinihimok na sa kabila ng ating abalang buhay, huwag kalimutan ang pakikinig sa Diyos. Ang Kanyang mga salita ay nagbibigay ng liwanag at gabay sa ating mga desisyon sa buhay. Sa pagtatapos, naway maging inspirasyon sa atin ang kwento ni Marta at Maria. Huwag tayong hayaan na ang mga gawaing panlabas ay humadlang sa ating ugnayan sa Diyos. Sa halip, sikapin nating maglaan ng oras para sa Kanya, upang sa gayon ay maranasan natin ang Kanyang mga biyaya at pagpapala. Sa susunod na pagkakataon, kapag tayo ay nahaharap sa mga responsibilidad, alalahanin natin ang tanong, sino ang mas mahalaga sa aking buhay? Naway ang ating sagot ay palaging ang Diyos. Sa susunod, tayo ay magtatapos sa pamamagitan ng isang panalangin upang ipagpasalamat ang mga aral na ating natutunan at humiling ng tulong sa ating paglalakbay. O Amado, sa iyong presensya lumalapit kami ngayon, puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa mundong ito, sa gitna ng mga alon ng abala at ingay, narito kami, humihingi ng iyong liwanag at patnubay. Ikaw na lumikha ng lahat, na may likha ng pag-ibig at kabutihan, tinatawagan ka namin sa aming mga puso.
Sa mga sandaling ito, nais naming ipahayag ang aming mga saloobin, ang aming mga pagnanais at ang aming mga pangarap. O Diyos, sa iyo ang lahat ng bagay at sa gitna ng ating mga abala, nais naming ipaalala sa aming sarili ang halaga ng mga sandaling ginugugol sa iyong piling. Madalas, kami ay nahuhulog sa bitag ng takbo ng buhay na tila ang lahat ng bagay ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng tunay na koneksyon sa iyo. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong kami ay nalimutan ka. Sa mga oras na kami ay abala sa mga bagay na pansamantala, naway muling magising ang aming mga puso sa iyong tawag. O Ama, napagtanto naming sa bawat araw na lumilipas, may mga pagkakataon kaming isinasakripisyo ang aming ugnayan sa iyo. Sa halip na makinig sa iyong boses, kami ay nalulumbay sa mga alalahanin ng mundo. Nais naming maging matatag sa aming pananampalataya at matutong ibalik ang aming mga puso sa iyong mga salita. Sa gitna ng ingay, bigyang diin mo sa amin ang kahalagahan ng katahimikan, ang pag-uusap sa iyo at ang pagninilay sa iyong mga gawa. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, tulungan mo kaming mapagtanto na ang tunay na kasiyahan ay hindi nagmumula sa mga material na bagay, kundi sa pagkakaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, ipakita mo sa amin ang tamang landas. Nais naming marinig ang iyong tinig, ang iyong mga pangako at ang iyong mga pangarap para sa amin. Punuin mo ang aming mga puso ng iyong kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo, upang kami ay makapagpatuloy sa buhay na may kasiyahan at katuwang na pag-asa. O Diyos, sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway ipakita mo sa amin ang kahalagahan ng paglalaan ng oras para sa iyo. Ituwid mo ang aming mga isip at puso upang kami ay makapaglaan ng mga sandali na nakatuon sa iyong mga salita, sa iyong mga turo at sa iyong mga pangako. Ang mga oras na kami ay nagdarasal, nagmumuni-muni at nag-aaral ng iyong mga aral ay mga oras ng pagpapala. Sa mga simpleng sandaling ito, naway makilala namin ang iyong presensya sa aming buhay. Patuloy na yakapin mo kami sa iyong pagmamahal at pag-unawa. Ipinapanalangin namin na sa bawat pagkakataon na kami ay lumihis sa tamang landas, muli kaming ibalik sa iyo. Sa mga pagkakataong kami ay natatakot o nagdadalawang isip, ipaalala mo sa amin ang iyong mga pangako na hindi ka kailanman iiwan at hindi kami pababayaan. Nais naming maging matatag sa aming pananampalataya kahit sa gitna ng mga pagsubok at hamon. O Panginoon, sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging liwanag kami sa iba. Sa aming mga salita at gawa, naway maging inspirasyon kami sa aming kapwa. Ipinapanalangin namin na sa pamamagitan ng aming buhay, makilala ka ng iba at madala sila sa iyong mga yakap. Sa mga pagkakataong kami ay may kakayahan na tumulong, naway maging handa kami at bukas sa mga pagkakataong ito. Tulungan mo kaming maging mga tagapagdala ng iyong pag-ibig at kapayapaan sa mundong ito, upang kami ay maging mga ilaw sa kadiliman. Sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, huwag mo kaming iwanan. Palakasin mo ang aming loob at bigyan kami ng lakas upang patuloy na lumaban. Sa bawat pagsubok, naway muling bumangon kami at magpatuloy sa aming paglalakbay kasama ka. O Diyos, sa iyong mga kamay, kami ay naglalagak ng aming mga plano, mga pangarap at mga hangarin. Naway pagyamanin mo ang aming mga puso at isip upang kami ay maging bukas sa mga bagong posibilidad at pagkakataon. Sa aming paglalakbay, naway makatagpo kami ng mga pagkakataon na maging instrumento ng iyong pagmamahal. Nais namin na sa bawat hakbang, kami ay maging salamin ng iyong kabutihan at habag. Patuloy mo kaming pagpalain at gawing mga daluyan ng iyong biyaya. Sa bawat araw na lumilipas, naway kami ay maging mas malapit sa iyo at sa mga sandaling kami ay nahihirapan, ipaalala mo sa amin na ikaw ay palaging nariyan, handang tumulong at umalalay. O Diyos,
Sa mga oras ng aming pangangailangan, naway kami ay laging lumapit sa iyo. Huwag sana kaming maligaw sa landas, kundi maging matatag at tapat sa aming pananampalataya. Nais naming ipahayag na ikaw ang aming gabay at tagapagligtas. Sa mga pagkakataong kami ay nawawala, naway ipakita mo sa amin ang tamang daan. Sa bawat pagsubok na darating, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at pagkilala sa iyong mga plano. Sa mga oras ng pag-aalinlangan, naway ipaalala mo sa amin ang iyong katapatan at pagmamahal. Patuloy kaming humihingi ng iyong gabay upang kami ay hindi maligaw, kundi patuloy na maglakad sa liwanag ng iyong presensya. O Diyos, sa iyong mga kamay, nilalagay namin ang aming mga pangarap, mga plano at mga hangarin. Naway pagyamanin mo ang aming mga puso at isip upang kami ay maging bukas sa mga bagong posibilidad at pagkakataon na darating. Sa bawat hakbang, naway makatagpo kami ng mga pagkakataon na maging instrumento ng iyong pagmamahal at pagkalinga. O Diyos, sa aming paglalakbay, kami ay patuloy na humihingi ng iyong liwanag at karunungan. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging matatag kami sa aming mga desisyon at pagpili. Sa mundong puno ng mga tukso at hamon, nais naming maging matibay ang aming puso sa mga aral na iyong ipinagkaloob. Naway ang aming mga kilos at salita ay magdala ng inspirasyon at pag-asa sa iba upang sa aming mga simpleng gawa makilala ang kanilang mga puso. O Ama, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan o nagdaranas ng pagsubok, ipaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa. Nais naming maramdaman ang iyong presensya sa aming buhay sa bawat oras na kami ay nagiging mahina. Sa mga sandaling kami ay nangangailangan ng lakas, naway iyong saklolohan kami at punuin ang aming mga puso ng iyong pagmamahal. Ang iyong pagkalinga at pangunawa ang nagiging dahilan upang kami ay muling bumangon at lumaban sa mga hamon ng buhay. Kami ay humihingi ng iyong tulong upang maging mas bukas sa mga tao sa aming paligid. Naway makita namin ang kanilang mga pangangailangan at maging handa kaming tumulong. Sa mga pagkakataon na kami ay may kakayahan, naway maging daluyan kami ng iyong pagmamahal at kabutihan. Ituro mo sa amin na sa mga maliliit na bagay mayroong malaking epekto sa buhay ng iba. Ang simpleng ngiti, isang mabuting salita o isang simpleng pagtulong ay maaaring magdala ng liwanag sa madilim na kalsada ng ibang tao. O Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahihirapan, naway magbigay ka ng kapayapaan sa aming mga puso. Ipaabot mo sa amin ang iyong mga pangako at turo upang sa mga oras ng pangangailangan, hindi kami maligaw. Sa mga pagkakataon ng pag-aalinlangan, naway kami ay magkaroon ng lakas ng loob na muling bumangon at maniwala sa iyong mga plano para sa amin. Sa iyong mga kamay, kami ay nagtitiwala na ang lahat ng bagay ay may dahilan at layunin. Nais naming maging mas malapit sa iyo, O Diyos. Sa bawat araw na lumilipas, ituro mo sa amin kung paano maging mas mapagpasalamat. Sa mga simpleng biyayang aming natamo, naway hindi kami makalimot na ikaw ang pinagmulan ng lahat. Ang bawat paghinga, bawat pagkakataon at bawat sandali ay isang biyaya mula sa iyo. Naway palagi naming ipagpasalamat ang mga ito at gamitin ang mga ito upang makapaglingkod sa iba. O Ama, kami ay humihingi ng iyong gabay sa aming mga plano. Sa bawat pangarap na aming itinataguyod, naway ang mga ito ay umayon sa iyong kalooban. Ipakita mo sa amin ang mga hakbang na dapat naming tahakin upang kami ay maging matagumpay sa mga bagay na aming ginagawa. Huwag sana kaming maligaw sa mga tukso ng mundong ito, kundi maging matatag sa aming pananampalataya. Sa mga pagkakataong kami ay nag-iisa, naway iparamdam mo sa amin ang iyong yakap, ang iyong pagmamahal ang nagsisilbing ilaw sa aming mga madidilim na sandali.
Nais naming maging mas malapit sa iyo, kaya't sa bawat pagdarasal, naway madama namin ang iyong presensya. Sa bawat salita ng aming panalangin, naway maging tapat kami sa aming mga hangarin at pangarap. O Diyos, sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang lahat ng aming mga alalahanin. Minsan kami ay naguguluhan, ngunit sa mga oras na ito, naway ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming gabay. Huwag kaming matakot sa mga pagsubok, kundi magpatuloy na lumaban at umasa. Ang aming pananampalataya ay ang aming sandata sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas. Sa huli, O Panginoon, kami ay patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyong mga pangako. Naway patuloy mong pagyamanin ang aming mga puso at isipan at tulungan kaming maging mga ilaw sa mundong ito. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, naway maging inspirasyon kami sa iba at magdala ng pag-asa sa kanilang mga puso. Patuloy naming ipagdarasal ang iyong gabay at tulong sa aming paglalakbay. O Diyos, sa mga oras ng aming pagdududa, naway palaging magbigay sa amin ng katiyakan na ikaw ang aming kasama. Sa bawat pagsubok na darating, naway maging matatag kami sa aming pananampalataya at pagkilala sa iyong mga plano. Sa ngalan ng iyong pagmamahal at kabutihan, kami ay nagdarasal. Amen. Sa pagtatapos ng ating pagninilay-nilay sa araw na ito, nais kong ipaalala sa inyo ang halaga ng pakikinig at paglaan ng oras para sa ating tagapaglikha. Sa mundo natin ngayon, napakaraming bagay ang humihila sa ating atensyon, mga responsibilidad, trabaho at mga libangan. Madalas, sa gitna ng ating mga abala, nakakalimutan natin ang kanyang paanyaya na makipag-ugnayan sa kanya. Sinasabi sa salita ng Diyos na siya ay nariyan, nag-aantay sa atin na lumapit, ngunit tayo ay masyadong abala upang marinig ang kanyang tinig. Nais kong tanungin kayong lahat, gaano karaming oras ang nailalaan natin sa ating mga personal na relasyon, sa ating mga pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay? Sa gitna ng lahat ng ito, napakahalaga ring bigyang pansin ang ating relasyong espiritual. Ang ating ugnayan kay Kristo ay hindi lamang isang bahagi ng ating buhay. Ito ay dapat na sentro ng ating buhay. Ang kanyang pag-ibig at mga biyaya ay nariyan, handang ipagkaloob sa atin, ngunit dapat tayong lumapit sa kanya. Paano tayo makakapaglaan ng oras para sa kanya? Maaring ito ay sa pamamagitan ng panalangin, pagbasa ng kanyang mga salita o simpleng pagninilay sa kanyang mga ginawa sa ating buhay. Kapag tayo ay nakatuon sa kanya, nagiging mas maliwanag ang ating landas. Nakikita natin ang kanyang mga plano para sa atin at natutunan natin ang kanyang mga nais sa ating mga puso. Ang oras na inilaan natin para sa kanya ay hindi nasasayang. Ito ay nagiging sandata natin laban sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Marami sa atin ang maaaring makaramdam na parang wala tayong sapat na oras, ngunit ang katotohanan ay ang oras ay isang bagay na maaari nating pamahalaan. Ang bawat minuto na ating ipinasok sa ating relasyon sa Diyos ay nagiging daan upang tayo ay mapalalim sa ating pananampalataya. Isang hakbang patungo sa mas masaganang buhay. Sa tuwing tayo ay humihiling sa Kanya, hindi lamang tayo lumalapit para humingi, kundi tayo rin ay nag-aanyaya sa Kanyang presensya sa ating buhay. Kapag tayo ay naglaan ng oras para sa Kanya, nagiging mas madali ring makita ang Kanyang mga pagpapala sa ating paligid. Ang mga simpleng bagay, ang umaga na may magandang sikat ng araw, ang tawanan ng ating mga anak, ang mga pagkakataong tayo ay magkakasama ng ating pamilya, lahat ng ito ay mga biyayang nagmumula sa Kanya. Sa bawat araw na tayo ay bumangon, may pagkakataon tayong makilala Siya ng mas mabuti at maranasan ang Kanyang pag-ibig. Sa mga susunod na araw, isaalang-alang natin ang ating mga prioridad. Ano ang mga bagay na talagang mahalaga sa atin? Ang ating relasyon kay Kristo ay dapat na isa sa mga pangunahing prioridad.
tayo ay hinihimok na ilaan ang mga oras na tayo ay nagiging abala at pag-isipan kung paano natin maipapakita ang ating pagmamahal sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga aksyon at desisyon. Habang tayo ay nagwawakas, naway maisapuso natin ang mensahe ng araw na ito. Huwag nating kalimutan na ang Diyos ay nariyan, handang makinig, handang umalalay, at handang magbigay ng Kanyang mga biyaya. Sa susunod na tayo ay makaramdam na tayo, ay alalahanin natin ang Kanyang paanyaya. Filho Euquero te Abensuar. Sa ating mga puso at isip, ilaan natin ang oras hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para rin sa Kanya. Naway maging inspirasyon ang ating pagninilay na ito sa ating paglalakbay. Tayo ay lumapit sa Kanya at sa bawat hakbang natin, naway madama natin ang Kanyang pagmamahal at biyaya. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa ating mga susunod na hakbang at huwag nating kaligtaan ang Kanyang paanyaya na makasama siya sa ating pang-araw-araw na buhay.